Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang hindi, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka
lahat ng matuwid dapat na magsaya. Dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila, kayong masunuring magpuri sa Kanya. Ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ama naming nasa langit, na pinakapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa panibagong araw na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Gabayan niyo po at basbasan ang araw na ito ng aming pananambahan. Ipuin niyo ang bawat isa sa amin na bagamat kami ay hindi pinag-adya na magtipon-tipon sa inyong banal na tahanan. Subalit hindi po ito hadlang para magpatuloy kami sa pagpuri sa inyong dakilang pangalan. Patnubayan niyo po kami sa araw na ito at naway palakasin ang aming pisikal at espiritual na aspeto upang patuloy ka naming luwalhatiin. Basbasin din po ninyo ang maghahayag ng inyong banal na salita sa araw na ito at naway maisaisip at maisapuso namin ang maririnig naming mensahe. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tapat ang Diyos, banayad sa pagkagalit. Ipahayag natin ang ating kasalanan sa Diyos at ating kapwa at sa kapaligiran. Nais mo sa aki isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubus-lubusan.
Salamat o Diyos sa panibagong umaga, panibagong araw, pagkakataon, Panginoon, na kami ay muling dudulog sa iyong banal na trono. Kami ay sasamba, magpapasalamat at maghahayag ng aming papuri. Patuloy namin kayong pinapasalamatan, Panginoon, sa bawat araw na lumipas, sa mga pagpapala na walang sawang ipinagkakaloob, sa iyong pag-iingat sa amin, Panginoon. Sa bawat araw, Panginoon, na kami hindi niyo pinapabayaan. Nais naming ipahayag at ibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, sa aming pagdulog, kami ay pagingdapatin niyo. Kami po ay pangunahan niyo, Panginoon, ng iyong banal na presensya. Tunay nga, O Diyos, ng aming ginagawang pagsamba ay tunay na makapagbigay sa iyo ng papuri, ng kaluwalhatian. Sa pagkakataong ito, Panginoon, nawa ang maging laman ng aming puso, ng aming isipan, ay ang makapagbigay ng papuri sa iyo. Ano man ang aming mga alalahanin, ano man ang mga bagay na pwedeng makagulo sa aming isipan, ay patuloy namin sa iyo ito pinagkakatiwala. Nais namin, Panginoon, na sa mga oras na ito, kayo lamang po ang aming bibigyan ng panahon. Kayo lamang po, O Diyos, ang magiging laman ng aming puso at isipan. Pangunahan niyo po kami, aming Diyos na dakila. Sa pagkakataong ito ay patuloy kaming lumalapit at dinadalangin ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa iba't ibang bansa. Ang aming palaging hiling, O Diyos, ang iyong mayamang pag-iingat, ang iyong pagsama sa aming mga kapatid na naghahanap buhay na malayo sa kanilang pamilya. Kayo nawa, Panginoon, ang kanilang maging sandigan, maging kalakasan, Panginoon, at magsilbing kaaliwan. At higit na gawin niyo pong matibay ang kanilang pananampalataya, ganun din ang kanilang pangangatawan ay lagi ng makaranas ng kalusugan, ng pag-iingat na nagmumula sa iyo. Amin din pong dinadalangin, O Diyos, maging ang aming mga kapatid na meron pong mga karamdaman, anumang uri ng karamdaman, O Diyos, sa iyo po kami lumalapit at pinagkakatiwala na kayo ang magbibigay, magdudulot ng kagalingan, ng kaginhawahan, Panginoon. Kayo po ang may likha sa amin at kayo din ang magbibigay ng kaparaanan upang ang anumang karamdaman na amin po nararanasan ay mabigyan ng lunas. At higit doon, O Diyos, hindi lamang sa aming pisikal na katawan na nais naming makapagbigay ng lakas, higit din naming dalangin, O Diyos, ng kabuuan ng aming pagkatao, ang aming emosyon, ang aming isipan, higit ang aming pananampalataya ay gawin mong matibay, gawin niyo pong malusog sa kabila ng marami kaming mga hamon sa buhay. Amin din pong ipinapanalangin sa iyo, Panginoon, maging ang amin pong online ministry, sa amin pong divine service, sa Bible study, sa prayer meeting, sa Sunday school, Panginoon. Patuloy na sa iyo namin ito ay pinagkakatiwala, Panginoon. Ito'y gamitin niyo po upang maging kasangkapan ng paglago ng amin pong pananampalataya. Alam namin, O Diyos, sa panahong ito ay nahahamon ang aming pong ugnayan sa iyo. Nahahamon ang tibay ng aming pananampalataya. Kaya sa mga gawain ito, kami ay dumudulog na gamitin niyo po
na kami ay makaranas ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At maraming salamat, O Diyos, sapagkat patuloy niyo po kaming sinasamahan at ginagabayan sa amin pong mga gawain. Dalangin namin, O Diyos, ang kabuuan, ang mga proseso, ang paghahanda na ginagawa, Panginoon, mga preparasyon, O Diyos, hindi po biro ang makabuo ng isang pananambahan through online, ng Bible study, maging ang mga tagapagturo namin sa Sunday School, hindi po madali para sa kanila. Ito ay binibigyan po nila ng panahon, binibigay nila, Panginoon, ang kanilang lakas, ibinibigay nila ang kanilang sarili, O Diyos, upang mapag-ugnay-ugnay ang mga gawain po namin online. Kaya, O Diyos, dalangin namin na patuloy niyo po kaming bigyan ng kasabikan sa bawat gawain, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na iba-iba ang amin pong kalagayan, iba-iba din ang aming mga ginagawa sa araw-araw, Panginoon, at marami sa amin ang tunay na abala. Subalit kami ay nagmamakaawa, dumudulog sa iyo, Panginoon, na ang mga gawain ito ay gamitin niyo po na maging instrumento ng paglago sa aming pananampalataya. Kaya, Panginoon, kami ay dumadalangin na sa tamang panahon ay maibalik po ang aming pagsama-sama, na malaya kaming makapunta ng iglesia, na makapunta sa mga bahay-bahay para mag-Bible study, mag-aral ng iyong salita, Panginoon, Sunday School. Kami, Panginoon, ay nananampalataya na maibabalik po ito sa iyong biyaya, Panginoon. Subalit sa ngayon, O Diyos, tulungan niyo po kami bilang mananampalataya, bilang iyong mga anak, Panginoon. Ang mga gawain ito ay tunay na maging daluyan ng pagpapatibay at pagpapalakas ng aming pananampalataya. Panginoon, amin din pong dinadalangin sa iyo maging ang buong mundo, sapagkat lahat naman kami ay apektado ng pandemya. Sa mga tao, O Diyos, na infected ng coronavirus, O Diyos, ang kagalingan ng kalakasan, ang pag-iingat mo, igawad mo sa kanila. Sa amin pong mga frontliners, Panginoon, na hindi biro ang kanilang ginagampanan, na kanilang ibinibigay ang kanilang buhay, ang kanilang kalusugan, Panginoon. Kaya patuloy na ingatan mo ang aming mga frontliners. Dalangin din namin, O Diyos, maging ang pangailangan ng maraming tao, sapagkat marami ang naapektuhan ang hanap buhay. Ito yung pagkakataon din, O Diyos, na gamitin mo kaming pagpapala sa aming kapwa. Kung kami man ay nakakaluwag sa buhay, ay gamitin mo upang ang mga tao na nangangailangan ay mabahaginan ng pagpapalang iyong ipinagkaloob sa amin. At higit doon, O Diyos, ay huwag naming kaligtaan na ipanalangin ang bawat isa. Ipanalangin ng buong mundo, ipanalangin ng mga tao na infected ng coronavirus, ipanalangin din ng aming bansa sa pamumuno ng aming presidente, ng aming mga leaders ng bansa namin, O Diyos, na hindi po biro ang kanilang kinakaharap. Marami ding mga komento sa kanila. Subalit sa pagkakataong ito ay mas lamangan namin, O Diyos, ang pananalangin para sa kanila. Sapagkat kung sila, O Diyos, ay kanilang magampanan ng mabuti ang kanilang tungkulin, kami din pong mga mamamayan ang makikinabang. Kaya dalangin namin na pagpalain mo po ang mga leaders po, maging sa mga LGU, Local Government Unit, O Diyos, na bigyan nyo ng talino, bigyan nyo ng lakas. Panginoon, sa naranasan po naming pandemyang ito,
ang pananampalataya ang amin pong sandata, ang pag-asa namin sa iyo, ang kapayapaan na nagbubula sa iyo, Panginoon, ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, subalit kayo, O Diyos, ay kaya niyong ipagkaloob sa amin. Kaya, Panginoon, kayo nawa ang patuloy na sumama sa amin sa ganitong uri ng pamumuhay na aming naranasan, Panginoon, ay buong puso kaming nananampalataya at umaasa sa iyo. Dalangin din namin maging ang panalangin ng bawat isa. Ano man ang kahilingan, kalagayan sa buhay, Panginoon, lahat kami ay may mga panalangin, may mga pangailangan, Panginoon, at may mga pinagdaraanan. Ito po ay itinataas namin sa iyo at ipinagkakatiwala. At alam namin, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan. Hindi niyo rin po kami bibiguin. Subalit meron kayong nais na ituro at ipahayag sa aming buhay. Kaya maraming salamat, Diyos Ama. Maraming salamat sapagkat sa iyong biyaya kami ay nabubuhay. Sa iyong kabutihan, Panginoon, wala kaming maipagmamalaki sa iyo, kundi ang iyong biyaya, ang iyong habag na ipinapahayag, ipinapadama sa sangkatauhan. Ay maraming salamat at sa aming patuloy na pagsamba, ang kaluwalhatian, ang kapurihan at karangalan ay patuloy naming ibinabalik sa aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagin. Sa buong maghapoy siya'y tinatawagan. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Dumaraing ako kapag mayroong bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang
sila'y mapagpupuri sa iyong pangalan. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila na anumang gawin ay kahanga-hanga. Para sa ating pagbubulayan, ating pong buksan ng Biblia sa aklat ni Juan, Kabanata 14, talata 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ang Diyos ang nagpala sa pagkabasa at pagkarinig ng mabuting balita. Isang pumapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Happy Peace Sunday! Ngayong pong linggo ay pinagdiriwang po natin ang linggo ng kapayapaan. Yan, kamusta po tayo, mga kapatid? Kamusta ang bawat araw na lumilipas sa atin? Kamusta ang buhay? Atin po ba naranasan ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon sa kabila o sa gitna ng mapaghamong panahon? Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan at sa umagang ito ay hinihiling po namin na kami biyayaan mo ng karunungan sa pagbubulay ng iyong banal na salita. Kayo nawa ang mapapurihan at mabigyan ng kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo ho, mga kapatid, ay napakasarap na meron po tayong kapayapaan na naranasan sa ating mga buhay. Sa bawat sandali. Mula po sa paggising natin sa umaga hanggang sa bago tayo matulog, yan, sa buong maghapon, sa bawat araw na dumaraan, napakasarap na ating pong naranasan ang kapayapaan sa ating buhay. Sa kabila po ng mapaghamon na panahong ito, ang kapayapaan ng Diyos ay patuloy po natin nararanasan at ipinaparanas ng Panginoon. Ang kapayapaan po ay isang malawak na kaisipan at karanasan. Maaaring ang kapayapaan para sa marami ay kawalang kabuluhan. Pag sinabi natin mapayapa o pag sinabi natin may kapayapaan, maaaring ang pwede nating sabihin ay walang kaguluhan, walang karahasan, walang problema, tahimik lamang. Subalit sa mundo pong ating ginagalawan ay hindi po pwede yun o imposible na wala po tayong mga kaguluhan o walang problema, walang mga karahasan, sapagkat sa mundong ito ay talagang nararanasan natin ang lahat. Nararanasan po natin ang iba't ibang mga sitwasyon at pangyayari sa buhay po natin na minsan o may pagkakataon na nagdudulot ng kawalan kapayapaan. Aminin mo natin o sa hindi, tayo po ay nasa mundo na naroon ang kaguluhan. Subalit, salamat po sa Panginoon
sapagkat tayo man ay nasa mundong ito. Naranasan po natin ang mga kaguluhan, ang mga problema, ang iba't ibang mga pangyayari, subalit ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagdudulot ng kapayapaan, ito'y kanyang ipinagkakaloob. Sa Biblia po, ang ibig sabihin ng kapayapaan, pag pinag-usapan o binigyang kahulugan, sabi nga po does not focus on the absence of trouble. Hindi daw po sa kawalan ng mga kaguluhan, hindi sa kawalan ng mga problema, kundi ang kapayapaan po, sinasabi din, biblical peace is unrelated to circumstances. Hindi ho ito nakaugnay sa mga circumstansya ng ating buhay. Kahit po may problema, kahit po may kaguluhan, kahit po may karamdaman, pwede nating maranasan ang kapayapaan. Iyon po ang sinasabi ng Biblia. It is a goodness of life. Yan, yung makita po natin yung kabutihan o kagandahan ng buhay sa kabila nga po ng mga pagsubok, sa kabila ng problema, sa kabila ng kaguluhan. That's not touched by what happens on the outside. Hindi daw ho ito naaapektuhan ng anumang mga nararanasan po natin sa kapaligiran. Kahit po, sabi nga doon sa awitin, kahit magunaw man ang mundo, sapagkat yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos, yun po yung nagdudulot sa atin ng kapayapaan. Sa gitna ng matinding hamon sa ating buhay, ang sinasabi sa Biblia, ang sinasabi sa salita ng Panginoon, posible ang pagkakaroon ng kapayapaan. Nakakahanga po ang kahulugan ng kapayapaan na sinasabi sa Biblia. Parang ganito sinasabi sa Biblia na maging mapayapa tayo sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng pagkakasakit at iba pa. Pero bilang tao po, yung ating first reaction o yung normal po nating reaksyon, kapag tayo po ay nasa mga o dumaranas sa mga unusual event ng ating buhay, tayo po ay nagpapanik. Kaya nga nung una nating naranasan ang lockdown, talagang marami po ang nagpapanik buying. Kaya naging biruan nga yung iba nagpapanik buying. Yung mga walang pera, panic lang, walang buying. Yun po yung katotohanan sapagkat maraming tao nag-aalala sa kanila po o sa ating mga sariling kapakanan na meron ba tayong sapat na pagkain at wala naman pong masama kung isipin po natin iyon. Subalit, huwag lamang nga pong sosobra. Huwag naman sosobra ang ating pag-aalala na talagang nawawala na ang kapayapaan sa ating mga buhay. May mga tao sa panahong ito talagang ayaw lumabas ng bahay. Siyempre yung mga senior given yon na talagang hindi sila pwedeng lumabas unless kailangan. Sapagkat alam natin yung mga seniors natin ay prone sa mga sakit o dahil kailangan silang alagaan. Pero minsan kahit nasa loob na po tayo ng bahay ay hindi pa rin po natin naiiwasan ang mag-alala. Yun po yung katotohanan mga kapatid. Everywhere, anytime, ay makakaranas po tayo ng kawalang kapayapaan. Wala po yan sa estado ng buhay. Hindi lahat ng mayaman ay may kapayapaan. Bakit ho kamo? Meron hong mga mayayaman na sobra din pong nag-aalala sa kanilang yaman kung paano ba ito pananatilihin, kung paano ba ito iingatan. At hindi rin po lahat ng mahihirap ay walang kapayapaan.
Bakit po? Maaaring sa simpleng buhay o sa simpleng pamumuhay ay mas doon po natatagpuan ang kapayapaan sa payak na pamumuhay. At sa ating pong teksto, mga kapatid, sa umagang ito ay pinapaalala po sa atin ang lalim at lawak ng kahulugan ng kapayapaan. Ang sabi nga po sa ating teksto, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Yan, ito pong sabi ng ating Panginoon Hesus. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Napakagandang pangako at pag-asa na nagmumula sa Diyos upang maibsan ang kadulumihanan o kaguluhan sa ating mga puso at isipan. Tatlong bagay ang ating pong pagbubulayan patungkol sa kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Unang-una, sabi nga po, ang pinagmumulan ng kapayapaan, the source of peace. Ang pinagmumulan ng kapayapaan. Mahalagang alam po natin kung saan nagmumula ang kapayapaan. Hindi nga daw po ito sa estado ng buhay. Hindi o base sa kung anong meron tayo. Hindi base kung tayo ba ay malusog o nakakaranas ng karamdaman. Hindi po ito nakabase sa sitwasyon o sa pangyayari sa ating kapaligiran. Ito po ay nakabase sa dakilang pinagbubulan ng kapayapaan. Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, peace I leave with you, peace I give you. Ito yung tinatawag na pangwalang hanggang kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan na dulot ng mundong ito ay may limitasyon o panandalian lamang. Maliwanag yun, mga kapatid. May limitasyon at panandalian lamang ang pagbibigay ng kapayapaan ng mundo. Ang yaman, anuman yung career natin, anuman yung mga natapos natin, yung mga educational attainment po natin, anuman yung mga achievements sa buhay, hindi po ito makapagbudulot ng kapayapaan sa atin. Hindi ito ang kabuuan ng mga kapatid. Hindi masama ang mga ito, subalit kung ang mga ito ang magiging source of peace, kung sa palagay natin ito ang source of peace natin, mabibigo tayo. Ang kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon, sabi nga po, sa Philippians chapter 4 verse 7, ang sabi doon, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Jesus Christ. Yung kapayapaan, siyang mag-iingat sa ating puso at isipan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa atin. Ito ay nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang source, great source ng peace, ng kapayapaan sa ating buhay. Dito nagmumula, dito nakabase. Hindi sa kung ano pa man na meron tayo. Kaya kung minsan magtatanong tayo o magtataka tayo, bakit ba may mga tao na dumaranas nga ng kawalang kapayapaan? Let's always evaluate po yung ating mga sitwasyon o yung circumstansya na ating pinagdadaanan. Napakaganda po na lagi natin makita na saan ba o kanino ba nagmumula yung kapayapaan. Ito ay sa ating Panginoon. Pangalawa po ang uri ng kapayapaan. Ano nga po ba ang uri ng kapayapaang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin?
Sabi po sa ating teksto, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. I do not give to you as the world gives, Jesus says. Ito ang sinasabi, no? Yung kapayapaang ibinibigay ng Diyos ay hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Katulad nga na sabi ko kanina, ang kapayapaang ibinibigay ng mundo ay pansamantala lamang. Maliwanag po na ang kapayapaang pinagkaloob o pinagkakaloob ng Diyos ay magandang uri ng kapayapaan not given by this world but from heaven. Ang kapayapaang ito ang siyang mag-iingat sa ating puso at isipan sa mga taong may ganap na relasyon sa ating Panginoon. Ito po ay ating mararanasan sa ating buhay. Kaya po nitong sumabay sa mga masalimuot at pabago-bagong takbo ng buhay sa mundo. Ang kapayapaang mula sa Diyos ay nagbibigay ng kapanatagan sa panahon na tayo dumaranas ng kabigatan sa buhay. Kung atin nga pong ihahambing, no, ang kapayapaan na dulot ng mundo at kapayapaan galing sa Diyos, ang kapayapaan po na mula sa mundo ay conditional at situational. Bakit po? Bakit sinabing ang kapayapaang galing sa mundo ay conditional at situational? Dahil nakabase ito sa kalagayan o sitwasyon na ating nararanasan. Kapag walang kaguluhan at nasa maayos na kalagayan, payapa tayo. Subalit po, ang kapayapaan mula sa Diyos, anuman ang ating maranasan, we can be at peace. Dumaraan man po tayo sa pandemyang dulot ng coronavirus, we can be at peace. Dumaranas man po tayo ng mga unexpected na challenges sa buhay natin, we can be at peace. Ano man ang ating maranasan, ano bang unos, ano bang hamon sa ating buhay, mga kapatid, kung ang kapayapaan ay tunay at ganap na nagmumula sa ating Diyos, tayo po ay makakaranas ng kapayapaan. Ito yung uri ng kapayapaan na dapat po nating taglayin. Hindi po conditional, hindi situational. Hindi po nakabase sa kung anong circumstansya nating nararanasan. Ang kapayapaan mula sa Diyos, yanigin man tayo ng anumang mga hamon at problema sa buhay, kaya natin maging payapa. Sapagkat ito ay galing sa Panginoon. Ito din yung nais ng Diyos, mga kapatid, na ating maranasan. Kapag tayo ay dumaraan sa mga hindi inaasahang mga hamon sa buhay, talagang kung sa atin lang, medyo mahihirapan tayo. At talagang hindi tayo makapag-focus Talagang na-absent-minded tayo. Talagang nagugulo ang ating isipan. Nagugulo yung ating buhok. Napapakapot tayo sa mga problema sa buhay. Pero kung ang uri ng kapayapaan ay nagmumula at nakabase sa ating Diyos, we can be at peace no matter what. Yun po yung magandang balita na nagmula sa ating Diyos. Pangatlo po, ang kahalagahan ng kapayapaan. Gaano nga po ba kahalaga ang kapayapaan sa buhay ng tao? Yes. Lahat magsasabi dito, sobrang halaga ang pagkakaroon ng kapayapaan. Sabi nga, hindi ho ang material o hindi ang anuman o sino pa man ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan.
ng security, no? Kundi ang Diyos. Kaya napakahalaga ito eh. Kasi bakit? Kung mawala ang mga bagay-bagay o mga bagay, kung mawala ang mga tao sa ating paligid, magugulumihanan na tayo. Mawawala na tayo sa focus. Pero kaya ipinaparating sa atin ng mga kapatid, napakahalaga ng kapayapaan. Ang kapayapaan po ay isa sa bunga ng banal na espiritu. Sa mundong ito, kaakibat na po ang mga iba't ibang circumstansya na makapagdudulot ng kagalumihanan sa atin. Lalo na ngayon, tayo po ay patuloy pa rin dumadanas ng COVID-19. Meron pa din po mga infected ng virus. Madami pa din po ang mga walang maayos na trabaho. Nagsisimulang bumangon buhat sa pagkalugmok at maging ating bansa ay humaharap pa din sa usaping pang-ekonomiya. Ang kapayapaan bigay ng Diyos, no? Sabi nga, huwag tayong matakot. Anong sabi sa ating teksto? Huwag kayong mabagabag at matakot. Ang kapayapaan bigay ng Diyos ay tutulong sa atin upang mapagtagumpayan ang takot at kabagabagan. Yan. Kung wala ang kapayapaang buhat sa Diyos, maaari tayong mabuhay sa kaguluhan na walang kasiguruhan ang mga araw na darating. Totoo yun. Kaya sobrang halaga ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Bilang mananampalataya, mahalaga po na tayo ay palaging nakaugnay sa ating Diyos. Sa kabila po ng ating mga kaabalahan, ay panatilihin po natin ang malusog at tamang ugnayan sa ating Diyos. Inuulit ko mga kapatid, panatilihin natin ang tama at malusog na ugnayan sa ating Diyos. Bakit? Hindi ho natin lubusan na mararanasan at makakamtan ang kapayapaang mula sa Diyos kung tayo po ay hindi tama o maayos ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Dahil kung tayo po ay palaging nakaugnay sa Kanya, ay patuloy nating mararanasan ang Kaniyang kapayapaan. May pagkakataon nga lang, mga kapatid, na ang mga kaabalahan sa ating buhay ay pwedeng maging dahilan ng walang kapayapaan. Bakit? Sapagkat nagkukulang tayo sa higit na mahalaga at natutuon tayo sa mga bagay na pansamantala lang. Bilang hamon sa ating mga kapatid, ating pong panghawakan ang kapayapaan na nagmumula sa ating Diyos. Kapayapaan na di kayang ibigay ng sanlibutan. Kapayapaan na ating panghahawakan habang tayo ay nabubuhay. Nais ko din po na dito yung wakasan ang mensahe sa pamamagitan ng isang awit ng My Peace. Sabayan niyo po ako sa pag-awit ng awiting ito na napakaganda ng mensahe. Sapagkat talagang madadama natin ang kapayapaang nagmumula sa ating Diyos. Ating pong awitin ito. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Isa pa mga kapatid. My peace I give unto you.
a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Diyos naming mahabagin at walang sawang nagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Muli po naming ibinabalik ang bahagi ng aming mga natanggap. Basbasan niyo po at tanggapin ang aming mga kaloob at naway maging instrumento ito sa pagpapalawig na inyong banal na ebanghelyo. Ito ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Sumasampalataya kami na ang Diyos ay kumikilos upang gawing isang bagong nilalang kay Kristo, ang bawat tao at ang buong daigdig na maging kanyang kaharian, kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay naghahari. Ang kaharian ng Diyos ay naroroon kung saan ang pananampalataya kay Kristo Jesus ay ibinabahagi. Ang nagpapagaling ay ibinigay sa may mga sakit, ang pagkain ay ibinibigay sa nagugutom, ang liwanag ay ibinibigay sa mga bulag, at ang kalayaan ay ibinibigay sa mabilanggo at inaapi. Kung kapayapaan ay laging kaakbay, kahit ang bagyo'y dumatag, ang itinuro mo'y aking isaysay sa kaluluwa ko'y kasiyahan. Kainan, kaluluwa ko'y may kasiyahan. Mayroon mang tukso at mga pagsubok, pagtitiwala ko'y lubos, kaluluwa ko'y laging kinukupkop ng dugo niyang nabuhos sa krus. Kainan,
siya'y luwalhatiin kay ina. Kaluluwa ko'y may kasiyahan. O Diyos, ang araw kung nagmamatuling ulap ay nalalagiming. Hudiat natunog na Kristo'y darating, mangyaring loob mo ay sundin kay ina. Kaluluwa ko'y may kasiyahan. Salamat, O Diyos, sapagkat kayo ang daluyan at pinagmumulan ng wagas na kapayapaan sa aming buhay. Sa gitna ng masalimuot at mapaghamong takbo ng buhay sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na makakapitan. Meron kaming Diyos na magpapadama sa amin ng pagmamahal, magpapayapa ng aming mga kalooban, ng aming mga isipan sa panahon na kami ay dumaraan o dumaranas ng iba't ibang hamon sa aming buhay. Salamat sapagkat patuloy mong ipinaunawa sa amin na kayo ang great source ng peace. Kayo ang pinagmumulan ng kapayapaan. At ang uri ng kapayapaang ibinibigay niyo po sa amin ay kapayapaan na magagamit namin sa anumang panahon. Lalo na sa mga panahon na matindi ang mga hamon at pagsubok sa buhay. Ang kapayapaang ito, O Diyos, ay hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi namin pwedeng matagpuan lamang sa kung anong meron na ibinibigay o iniaalok ng mundo. Ito'y sa iyo nagmumula. Ang kapayapaang ito, O Diyos, ay pangwalang hanggan. Kaya lubos na mahalaga sa aming buhay na kami makaranas ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Kaya kami ay buong kapakumbabaan na nagsusumamo na sa aming buhay, sa buong mundo, Panginoon, marami nawa ang makasumpong ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa iyo. Na kahit na kami ay dumaan sa matinding hamon ng buhay, kahit anuman ang mangyari, Panginoon, we can be at peace. Magiging payapa kami, Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, meron kaming Diyos na hindi kami iiwan o pababayaan kailanman. Kaya sa amin pong pananambahan, sa pagkatapos ng aming pananambahan, Panginoon, amin pong inaangkin, amin pong pinangahawakan, O Diyos, ang biyaya ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, na maghari sa aming mga puso, sa aming mga buhay, ang patuloy naming panghahawakan. Muli, Panginoon, sa mga araw na aming haharapin, salamat sapagkat alam namin, O Diyos, na kayo'y aming kasama. Alam namin, Panginoon, na hindi kami nag-iisa at hindi mo nais na kami magulumihanan, na kami mag-alala, na kami mabagabag, na kami makaranas ng anumang mga hindi tamang damdamin
O hindi mo nais, O Diyos, na ang marami sa amin ay malugmok o makaranas ng depression or anxiety. Ano mang damdamin ito, Panginoon. Kayo ay makapangyarihan sa lahat. Nasa iyong mga kamay. At kayo ang magtuturo sa amin, Panginoon. Ay maraming salamat at nawa ang iyong pagpapala, ang iyong pagsama sa amin, Panginoon. Ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming buhay ay patuloy na sumaamin nawa at aming maranasan mula ngayon at magpakailan paman. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen. Muli, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Sumaatin nawa ang kapayapaang nagmumula sa ating Diyos. Amen.